Pamilya man guni siya. Pamilya ni siya nya. Nindot kayo ang inang kuan. Naa gani makuha isa, imo jung mapil nga lahi gyud siya. Di ba? Lahi. Upat na nagabok na bilin, lahi gyud. Napa may nabilin pero lahi ra gyud. Na ako tig ano jud ko gitara, once nga may banan ganig isa, murag lahi gyud ang akong pagbati. Sama pud ini sa akong kahimtang karon. Kung dunay mawala sa atong pamilya, ang awit nag-ingon mga luha iyang pahiran. Nang sa may pahiran ug wa ta maghilak, nagpasabot nga di ay kung dunay mawala hawang kaayo unya dili lang tama sa hawang maghilak ta tungod sa atong mga kabuhi. Di na to ma-express ba kun unsaon nato pagdil ang ato nga pagbati kay sakitan man kita dili nato makuha sa atong kasing-kasing. Pero ang awit sa pinadayag 21 bersikulo 4 nagingon og didto unya pahiran sa Dios ang atong mga luha. Unang si David sa 56:8 sa Salmo, iyon pa niya dili ba gibutang mo o Dios ang akong mga luha sa imong botelya. Kanang botelya nga gipasabot murag basahon sa Ginoo. Wala man tay mga kasakit karon nga mga nasugatan, pero dunay Dios nga nagtan-aw nato. Kita-aw ta sa Dios. Nanumduman ako mga igsuon ang istorya kabahin sa ambot og nakadungog mo ini kay kumun man ni kay siya. Kana bitong panrada kadtong istorya nga Footprints in the Sand. Kung nadungog ninyo kana nga sugilanon, kani adto magsikog paminaw, wala kay ko kasabot sa unod ana nga kanta. Ganahan lang gyud ko maminaw. Footprints in the Sand. Pagkanindot kayo nga kanta. Pero wa ko kasabot og unsay buti pasabot. Di ay ang Footprints in the Sand, doon na di ay siya dako kayong kahulugan. Mutabang sa atong mga pagpamalandong nga diin gisakitan ta sa atong kasing-kasing, unya giingnan tang pahiran ang luha kay di lagi pahiran tong luha kung wa ta maghilak. So naagid tay kasubo nga gibati. Ang Footprints in the Sand akong gisubay pagkanindot di sa iyang sugilanon. Ano naman? Kay usa ka tao, usa ka panahon nagdamgo siya. Ang iyang damgo perting ninduta. Naglakaw siya sa baybayon. Perting ninduta ang palibot. Unya naa siya kauban. Yang kanindot pag siyang damgo kay ang iyang kauban mao ang atong Ginoo. Nindot kayong maglakaw tanong sa kinabuhi nato nga ang Dios atong kauban. Perting ninduta gyud. Samtang siya naglakaw nga malipayon sa iyang damgo dinha sa baybayon, miabot ang time nga nihilak siya kay gitan-aw niya wala na siya giubanan. Usa na lang katamak iyang malingian. Og abi ninyo nagsubo gyud siya sa iyang kinabuhi kay dunay panahon makasuban miagi. Naghuna-huna siya nga ang iyang damgo ang usa na lang katamak sa daplis baybayon, nagmahay siya sa Ginoo brata. Sa Ginoo imbis niya akos panahon sa kasub-anan, kalisdanan nganong imo man hinuon kong gibiyaan. Kay sa paglingi ni siyang damgo, usa na lang gyud kalakang ang makit-an niya diha sa baybayon. Pero abi ninyo ang nakanindot sa mao nga awit mga igsuon, ang Footprints in the Sand, nagtuo ang tao nga nagdamgo kung katong tamak nga isa na lang kung iya hatong tamak. Pero ang Ginoo nagpahayag niya. Gipasabot siya sa iyang mga kasubo. Ingon niya, "My son, my precious child, I love you and I would never leave you." Grabe nga saad sa Ginoo, wa siyang kasabot. Nganong niingon man ka nga, "I love you, I would never leave you." Nga isa naman lang katikang, isa naman lang tamak ang ako nakitaan sa akong paglingit. Matod pa sa maong awit, matod pa sa maong istorya makaigsunan. Ningon ang Dios, "Si anak, imo ra nang huna-huna
nga gibiyaan ta ka. Imo ra nang hunang-huna nga kanang mga tamak sa baybayon nga usa na lang imuha na. Pero sa pagkatinuod, kanang tamaka nga usa na lang dili na imo. Ako ana kay sa panahon sa imong kasub-anan ug kagulanan, ako kang gisapnay. Ako anang tikang. Pagkanindot di ay no. Usahay sakit atong kasing-kasing unya ang Dios makaingon taghain naman. Mabitaw ng katong unang gabi nga akong gi-expose mga igsuon 42:3 sa Salmo. Si David nagsige na lang yung hilak, di na mukaon at nagkaroon niya tungod sa iyang kaguol. Tungod sa pangutana, hain naman ang imong Dios. Usahay makapangutana ta Ginoo ngano man Pero ang Ginoo matod pa sa maong awit miingon. Kadtong tamak nga imong nakit-an nga usa na lang sa baybayon, dili in town to imo. Ako to. Kunya ako kang gisapwang. So atong lauman nga ang Dios di ay wala mo biya na to. Na to. Lamang gusto sa Dios nga makita niya nga maghilak ka, magsubo ka. Aron pag-abot sa panahon sa awit, ingon ang mga luha iya unya ning kahilak. Pagit ang ingon ako britaan sa kumaabot mga igsuon, kinahanglan mo alagad tas Ginoo, maghilak ta, mag-uul ta. Nga naman, 18:22 mga buhat, ang kasulatan miingon, kinahanglan mosulod kita sa gingharian sa Dios, pinaagig daghang mga kasakitan. May tatog pinaagig kasakitan, pinaagig daghang mga kasakitan. Dunay daghang mapamaagi nga masakitan ta sa atong kinabuhi. Pero ang pinaka-main gyud nga sakitan ta mga igsuon, sumala ni Apostol Juan 16 versikulo 20, siya sultihan ta mo nga dinhi sa kalibutan, managhilak kamo ug managminatay kamo. Tungod ni ini makasubo nga atong maagian. Pero ang promise sa Ginoo, siya may son, I love you and I would never leave you. Siya mahal ta ka, di tagyog kabiyaan. Nagpasabot nga sa atong mga kasub-anan, atong mga kagulanan, ang Dios na nagtan-aw na to. Abi ninyo ang Salmo 116 versikulo 15 nag-ingon. Dito sa mayong balita, miingon ang kasulatan, sakit sa balatian sa Dios ang kamatayon sa iyang mga katawhan. Sakit di ay. Naghilak. Ang prueba ngano nga kitang tao maghilak, si Kristo nga Dios nga nagpakatao mga igsoon, giubanan ta, giduyugan ta niya. Gusto niya nga buntugon kining atong kalaban nga pirting lig-una, di gyud nato mapildi bisag unsaon. Unang Korinto 15 versikulo 24, kay ang katapusang bugnoon sa tao mao ang kamatayon. Kining kamatayon mo ni kalaban gid nato mga igsoon. Mabitaw nang ingon ako nga kanang magwali kog asa nga dapit. Mangutana ko og kinsa na bay willing nga mosunod ani. Si Goliath ug si Tiban, ako ning ginabalik-balik nga ilustrasyon mga igsuon kay gusto ko nga atong masabtan nga ang tao mahadlok gyud ning gitawag og kamatayon. Unya sa ato pong side nga nabilin, makaingon mo tag may pay kita na lay namatay kay wa unta ta mag-inani ron nga maghilak ta mga igsuon. Naman kay sinayumi wa na ni siya maghilak, napahiluna na ni siya. Mo nang si Tiban ug si Goliath nangadtos namatyan pagkat kita ni Goliath nga naamay notebook nga nailistahan. Nangutana siyang Tiban unsa man to no Tiban nga naamay notebook dito nga ang mga tawo moadtog mosulat man kay sulat ang ilang mga pangalan kay aron pagkahuman og lubong sa namatay kadtong mga pangalan nga na dito isulat sa papel unya lukuton ibutang sa sudlanan unya bunuton ang mabunutan mao isunod mamatay. Niyo si Goliath kung mao na di nako motambong og namatyan. Nga naman kay mahadlok ang tao nga mamatay. Pero abi ninyo mas nindot pagani ang namatay kaysa nabilin para nako. Naman kita may magsubo, kita may maghuol. Pero ang taong namatay nga naa kang Kristo, Filipos 1 versikulo 21, ingon si Pablo, alang kanako ang pagkabuhi mo si Kristo. Ang pagkamatay maoy kadaugan. Mana mautan ako, hindi ko maglubong kinsa may gustong mo daog na pod.
Stilalay kanang gusto bata nga